Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa-OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa ngayon, pag-uusapan po na natin yung tungkol kay Atong Ang pati kay Gretchen Barreto. Huwag muna tayo doon sa politics kasi nga, isang tabi mo muna natin yung politics. Sa ngayon isang tabi mo muna natin yung politics. Pag-usapan kasi ang tagal na itong nanahimik, naging silent o silensyo. Yung kay Atong Ang pati kay Gretchen Barreto, yung parang natatakpan na to ng ibang issue. Kasi kung titignan nyo kasi si Atong Ang, isa rin sa napakalaking tao. Kahit wala siya sa politiko, pero isa siya sa mga makapangyarihan kasi nga isa siyang bilyonaryong tao. So ngayon parang lumalabas ngayon sa mga balita ngayon na kung madidismiss ba yung kaso ni Atong Ang pati ni Gretchen Barreto kasi nagpila ng kaso sa kanila or mapapawalang sala sila. Kasi nga hanggang ngayon wala pa rin natutukoy ng mga bangkay doon na hinahanap sa Taal, wala pa rin doon nakikita o namamad sa mga namatay na mga na kuno na tinapon doon sa Taal. Like wala pa rin ngayon na namamad. Ano nangyayari kayo sa investigation? Ito panoorin po natin yung mga balita po. Ayun. Na ang mga reklamong murder, kidnapping and serious illegal detention, tampering of passports, enforced disappearances at 3 iba pang reklamo laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at 60 iba pa kaugnay ng pagkawala ng ilang samungero. Ito ay matapos sabihin ng mga complainant sa pagdinig nitong Martes na hindi na sila maghain ng tugon sa mga isinumiting counter affidavit o kontrasalaysay ng mga respondent. Mula sa 62 respondents, 56 ang nakapaghain ng kontrasalaysay, kasama dito ang pamilya Ang at Gretchen Barreto. Ayon kay Prosecutor Charlie Guhit, pag-aaralang mabuti ng panel of prosecutors ang lahat ng mga submission saka magpapalabas ng desisyon o resolusyon sa mga reklamo gaya ng kung ibabasura o iaakyat sa korte ang mga reklamo. The panel will try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted. Sinabi ng abogado ni Atong Ang na walang credible evidence ang mga complainant para mahatulang guilty si Ang. The evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case with enough evidence to have a probable outcome of a guilty verdict. Sa counter affidavit ni Ang, humiling ito na maibalik sa PNP-CIDG ang mga reklamo para sa isang maayos na re-investigation para tuluyang malinis ang pangalan ni Ang. Pero ayon kay Guhit, Way forward is to resolve the case. So it's either dismissal ang case or for filing. If the case is dismissed, they can refile the same with the Department of Justice by submitting what are the documents lacking or testimonies of the witnesses that will be submitted in addition to the complaint. So ganun lang ang mangyayari. It's up to the complainants whether they will refer again the matter to the PNP or CIDG for the conduct of another investigation, assuming that the case will be dismissed. It would be absurd for the respondents when cases are dismissed to refer the matter for investigation. The complainants lang ang gagawa nun. It's not the respondent. ang whistleblower na si Julie Patidongan na kapwa-respondent sa mga reklamo, sinumpa ang salaysay at hindi counter affidavit ang isinumite. Naniniwala ito na hindi siya makakasuhan sa korte at kumpiyansa daw sila sa investigasyon ng Department of Justice. Alam naman natin talaga lahat kung sino ang mastermind dito. Alam naman nila na hindi naman ako basta-basta lulutang ng ganito. Within 16 years ako kay Mr. Atong Ang kung wala akong pinanghawakan. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation sa Taal Lake. Mula July 10 hanggang October 12, 2025, nakapagsagawa na ng 60 diving operations ang Philippine Coast Guard. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, halos umabot na sa 1,000 buto ang narecover kung saan mahigit 800 daw dito ay buto ng tao. Pero wala pa anyang DNA results na maaring magamit na ebidensya sa pagdinig ng DOJ laban sa mga reklamo laban kina Atong Ang.
Well, wala pa pong evidence sufficient to proceed. Hindi po fair statement to say na walang evidence totally. But again, for us to say kasi as of now that the evidence is sufficient na meron na talaga would be premature. And again, the department wants to make it clear that the assessment of the evidence will be based entirely on the panel of prosecutors. Okay, so O ayan mga kawangis ko. Malinaw na malinaw sa sabaw na wala pa talagang namamats na mga buto tungkol doon sa mga namatay o Alam niyo mga kabisan, takal na yan eh. Ilang yun ang mga nawawala mga sabongero. Di ba mga missing sabongero, sobrang dami yan, para mga 100 plus yata yan eh. Pero kahit isa, wala talang natatagpuan kung saan nilibing. Ito naman ang whistleblower na si si Pahinog ba yun? Pahinog pa, basta something like that. Naku, hanggang ngayon, yung pa rin ang kanyang sinasabi na talaga yung mastermind dyan ay si Atong Ang. Kaso lang ang dapat yan din akala ko tututukan niya ni Remolia. 'Di ba sabi niya tutukan niya yan ang mangyayari diyan sa missing sabongeros. Pero ngayon nakikita ko yata iba na yata ngayon nagiging nagiging tactic niya ngayon ni Remolia eh. Parang napupunta naman sa mga salain, pag-lift up daw ng mga salain, yung pagbukas ng salain ng Vice President, pagtingin ng mga kaso tungkol kay BP Sara sa impeachment, parang yun na yata doon. Parang lahat ng yung mga issue tungkol sa mga katiwalian sa flood control, pati yan sa missing sabongero, lahat na lang dinadivert na yata sa mga Duterte. Kahit ito, di ba, kung mapapansin nyo, kahit ito si Trillanes, di ba, ngayong umangawa ngayon ng husto, pa-brief briefing sa mga iba-ibang lokasyon, magpapel ng plunder case sa mga Duterte para ma-divert lang usapan, para hindi na mapag-usapan yung mga issue tungkol po sa mga politician, na mga gumagawa ng kalukuhan. Ang dami dyan, di ba? Ang dami ng mga congressman. Parang nakikita ko hindi na naman ngayon eh. Iba naman ang tactic ngayon eh. Parang mapunta naman sa mga Duterte. Wala silang kasawa-sawa yung mga opposition na yan. Wala silang kasawa-sawa na ipupukol lahat ng mga issue tungkol sa mga Duterte. So, kawawa naman to yung mga magulang, mga mahal sa buhay na nawala ng kanilang mga anak, pamangkin, kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve yung issue. Kasi nga, baka bayad na rin sila. Yung mga nagkakaroon dyan ng investigasyon. Baka lang baka bayad na rin sila ng investigasyon kasi sobrang yaman yan ni Atong Ang. Tapos sabot pa dyan si Gretchen Barreto. Diba? Sabot pa si Gretchen Barreto. Nako naman. Sana maparusahan na yung mga nagkaroon po ng gumawa dyan sa mga missing sabongero. Kasi kahit isa lang, kailan kayo ididinggin? Kailan nga ba ididinggin yan? Yung mga kaso ng mga missing sabongero hanggang ngayon, wala pa, nga pa rin ngayon ng taong bayan. Tapos ngayon pinag-uusapan, iba-iba na ngayon ang pinag-uusapan sa sa mainstream media. Panay na lang katiwalian, flood control na wala rin katapusan na hindi rin nangyayari, wala rin napaparusahan. Ngayon dinivert na. Pagdating sa mga Duterte, naku, ang ingay ng mainstream media kapag Duterte lang pinag-uusapan. So sa ngayon yan mo ng mga update natin mga kapwa ko OFW. At sa ngayon, bye-bye muna. Sa mga hindi pala dyan nakasubscribe, subscribe nyo na muna ako. And bye-bye muna sa ngayon.